Hindi na mapaglagyan ng kasiyahan ng mga tao, at nagsisigawan sila at sinasabi nila na mabuhay si Greed. Dadalhin niya ang kanyang pamilya mula sa kanyang bayan at susundin nila siya magpakailanman. Sa isip-isip ng isang sundalo na tulad ng mga nakaraang mamamayan ng Riden, at tulad niya noon pa man, sila ay mga desperado na tao na walang mapag-aralan. Ipapakita niya sa iyo kung ano talaga ang kaligayahang natamo ng iyong sariling pagsisikap. Sa isip-isip ni Greed na 60,000 katao, kung lahat sila ay makakakuha ng isang tungkulin, ang teritoryo ay lalago ng hindi kapanipaniwala. Kailangan niya ng umalis, kaya ipapaubaya niya na ito sa iba. Tinawag ni Greed si Asmaphel, at sinasabi nito na alisin ang mga bato na gumuho at simulan ang muling pagtatayo ng Bayran. At gamitin niya ang 4 na ito, excited naman ang 4, at nagpapasalamat ang mga ito sa pagbibigay ng trabaho sa kanila. Sa isip-isip ni Asmaphel na marami siyang natutunan sa pagiging sundalo. Ito ay magiging iba mula nung siya ay nasa Seheran. Sinasabi ni Asmaphel na siya, ang private na si Asmaphel, gagawin niya ang utos niya. Sa isip-isip ni Greed na kung nagtagal pa si Lucy Liv habang hinahati ang kalusugan niya, at habang naka-active ang Black Transformations, tapos nagpakita pa ang mga elite swordsman, delikado na talaga. Si Asmaphel ang nag-asikaso lahat, talagang nagpapasalamat siya dito. Sinasabi ni Asmaphel na asikasuhin muna ang mga nasugatang mamamayan. At batid ni Greed na hindi lang si Asmaphel, pati ang Bayran, Patrayan, Borneo, at kahit ang Cockrell Island. Lahat ay sinusubukan ng kanilang makakaya, sobrang maaasahan sila. Hindi na siya makapaghintay, kung kasama niya ang mga taong ito, paanong hindi niya nais na maabot ang mas mataas at mas mataas na taas. Matagal niya nang pinag-isipan ang pangalan ng bansa. Simula noong itinatag ng isang overgeared ng isang tao, at isang overgeared guild ang bansang ito. Tatawagin niya itong Overgeared Kingdom, at siya ang Overgeared King. Walang iba pang pangalan ang posible, nakaramdam naman ng masamang hangin si Lowell. Sinasabi ng OGC News na isang walang ingat na hamon laban sa isang hukbo ng 100,000 na siya lamang. Pero kahit papaano, nabawi niya ang Bayran, hindi lang niya nabawi. Nagawa niya pang pasukuin sa kanya ang 60,000 sundalo. Itong eksena lang ay umani na ng 300 million views. Ito ay isang matunag na tagumpay, na ang ilan ay nag-isip na ito ay isang pang-internasyonal na panganib, upang subukang makamit ang isang malakihang pagbabalik. Gayunpaman, kailangan niyang kilalanin ang kanilang pagiging mapagpasyahan. Kahit ang isang tulad ni Crowgell ay hindi maglalakas loob na tanggapin ang gayong hamon. Siya ay may napakaraming one-on-one na kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit hindi mo maaaring labanan ang isang tao lamang sa isang pagkakataon sa battlefield. May dumating na nakablue na buhok na lalaki at tinatanong nito kung kumain ba siya ng 44 at 49 sa isang nilaga. Sinasabi ng naka-red na buhok na lalaki na hindi, nag-blender siya at gumawa siya ng shake. Sinasabi ng OGC News na kung mayroong isang yugto kung saan hindi maaaring itaas ni Crowgell si Greed, ito ay ang battlefield. Sinasabi ng nakapulang buhok na maganda ito para sa kanya. Scott, kuhaan niya siya ng isang shake, ito pala si Ares, siya ang master ng Ares Guild. Galit naman sinasabi ni Scott na nakahanda na si Kim na kunin ang First King title at ganito siya ka-laid back. Kailangan niyang tulungan ng Ethnol at basagin agad si Greed. Habang ang iba ay kumakain ng masarap mula sa mga broadcasting contract, sila ay nagugutom lamang habang nakikipagdigma. Mula sa pagbukas ng Satisfy, tumakbo sila patungo sa pagtatatag ng unang kaharian, at ang lahat ng ito ay malapit ng maging alikabok. Sinasabi ni Ares na nakikipagdigma sila sa imperyo ngayon, at nalampasan na ito ng Ethnol, kaya bakit sila pupunta doon? Sinasabi ni Scott na maaaring hindi nila maipadala ang buong hukbo, ngunit maaari niya siyang ipadala at si Locke. Sinasabi ni Ares na nagiging palpak na siya, Scott. Nakalimutan niya na ba ang kanilang goal ay ang Seheran? Kakilakilabot ang utos ng mga opisyal, kaya 10,000 lang ang hinarap ni Greed, hindi 100,000. Exaggerated lang yan ng media na may isang hukbo ng 100,000, huwag silang magpapaloko. Sa totoo lang, kung itutuon ng Seheran ang kanilang atensyon kay Greed dahil dito, ito ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon na tamaan sila. Huwag mahuli sa konsepto ng una, at tingnan ang malaking larawan. Alam niyang mas mahusay kaysa sa sino man na ang pagpuksa lamang ng 10,000 tropa ay wala. Ang title ni Ares, siya ang unang nakapatay ng 10,000, at siya ang unang nakapatay ng 20,000.
At batid nito na hayaan niya siyang kunin ang spotlight para komportable makuha ng Ares Army ang Seheran. Lalo na kung nagpapalipat ng atensyon kay Agnes, galit na sinasabi ni Scott na tumigil na siya. Maligo at pumasok na siya sa laro, amoy pawis siya. Sa kagubatan, may nagsasalita at manghang-mangha ito, at sinasabi nito na hindi niya talaga masabi kung gaano ito kapaki-pakinabang, noong dinadagdagan niya ang produksyon sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga hayop, ngunit ito ay talagang kamangha-mangha Mr. Nyang Mon. Sinasabi ni Nyang Mon na napakahirap talagang gumawa ng mga airborne unit noon dahil nangangailangan sila ng 1 toneladang teknolohiya at mga resources. Sinabihan siya ni Lowell na paamuin ang mga higanteng halimaw para magamit sila bilang mga airborne unit. Nyang Mon, Unique Class, Pet Meister, napapaiyak, at sinasabi ni Nyang Mon na dahil ang mga bagay na iyon ay tumatagal ng 3 puwang sa kanyang inventaryo ng alagang hayop, kinailangan niyang bitawan ang lahat ng kanyang lovely babies. Ang kanyang mga anak ay introvert, paano kung nahihirapan sila at hindi maka-adjust? Sinasabi ni Lowell na magigiting na kawal ni Grid, na ang mga puso ay nagdadala ng kaluluwa ng mga mandirigma. Ngayon na ang oras para palamigin ang iyong dugo gamit ang hininga ng Frost Queen. Lahat ng unit, mag-break muna sila, sinasabi ng isang sundalo na legendary ang mga talumpati ni Lowell, siguradong hikikomori siya, at batid ng isang sundalo na isang sikat na aktor na may matinding separation anxiety, at kahit isang cringy teen na may Chunabyo complex, ang nangungunang brass ng kanilang guild ay binubuo ng ilang weirdo. Sa isip-isip ni Lowell na maging ang paghahanda para sa pag-invade ay ang tanging bottleneck, at ang timing na nakamit nila mula sa mga miyembro ng guild ay nagsakripisyo at nag-coordinate ng kanilang mga puwersa. Lahat ay perpekto, isang biglaang pagbaliktad na nagsisimula sa isang sorpresang pag-atake. Natipon na nila ang perpektong checkmate sa Ethnal Kingdom Capital, sa Reinhardt. Nakangiti at sa isip-isip ni Lowell na walang mga sundalo sa lungsod. Para bang inaalok nila ito kay Grid, ang katawan na ito, na nakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos ng Karunungan, ay itataas si Grid sa upuan ng hari sa loob ng 2 araw. Ang perpektong timing ng pagsalakay na may 0% na pagkakataong mabaigo. Gayunpaman, sinasabi ni King Oslan na ito ang sinasabi ni Prince Benoit. Dumating na talaga sa pinto nila ang mga rebellion bastard. Nagtipon siya ng mga virgin na dalaga gaya ng kanyang itinuro. Ngunit ang kalaban ay nagdala lamang ng 3,000 sundalo, habang ang palasyo ng hari ay binabantayan ng 10,000 piling sundalo. Sa tingin ba nila ang hari ng bansang ito ay makikipagkamay sa isang demonyo sa takot sa ilang mga tulisan? Sumisigaw at sinasabi ni King Oslan na paparating na ang mga kalaban. Ibabalik nila ang kaluwalhatian ng Ethnal sa dugo ng mga rebelde. Patayin silang lahat, magsisimula na ang pagkubkob sa Ethnal. May 3 kondisyon sa paglikha ng isang bansa, hindi bababa sa 3 pangunahing lungsod, 100,000 mamamayan, at 6 na milyong gintong bayad sa pagtatatag. Kung ang Overgeared Guild, na kasalukuyang nagmamay-ari ng 2 pangunahing lungsod, ay nakuha ang Reinhardt, 2 sa mga kondisyon ay matutupad kaagad. Kung ang isang guild ay magagawang lunukin ng kabisera upang magtatag ng kanilang sariling kaharian, ito ay isang malaking insidente. Magsisimula ang isang bagong kabanata, kung saan ang mga manlalaro na kumokontrol sa mga kaharian ay lalaban para sa supremacy sa kontinente. Ang kasaysayan na isusulat ngayon, lahat ng mga manlalaro na tumuntong sa battlefield na ito ay magiging pangunahing mga karakter. Makikita na winasak na ni Jude ang malaking bato, at sinasabi nito na winasak ni Jude ang bato. Sa isip-isip ni Lowell na isang lungsod na ipinagmamalaki ang populasyon na 800,000, at halos 1.5 beses na mas marami sa Riden. Kahit reserve force lang sila, sobra na para sa Overgeared Guild na ibagsak ang matayog na pader na yan. Gayunpaman, hindi nila maaaring pabayaan ang kanilang guard. Dahil ito ay all-out war, may papalapit na malaking bato, papunta kay Lowell, at may sumisigaw at sinasabi nito na umiwas siya. Biglang may nagwasak ng isang malaking bato, at ito pala si Chris at sinasabi nito na since kulang pa ang kanyang greatsword skills. Iwasan ang mga piraso, Chris, Giant Guild Master, sumisigaw at sinasabi ng OGC News anchor na ang Earl ng Pedro na si Chris. Sumali ang Giant Guild, may dumating at sinasabi nito na kung regular nilang gagawin ang kanilang kahilingan sa crafting, walang dahilan para sila, ang Giant Guild, na hindi tumulong. Nagtataka at gulat na gulat si Ibellen at sinasabi nito na ang Giant Guild, nakipag-allied na sa Overgeared.
Sinasabi ni Chris na hindi niya akalain na sasalakayin nila ang kastilyo na may 3,000 tropa. Sinusubukan ba nilang gawin sa kanila ang lahat ng gawain? Sinasabi ni Lowell na siyempre hindi, nagkaroon ng pagkaantala dahil ang mga tao ay nakaistasyon sa iba't ibang rehiyon. Mukhang nagsisimula nang dumating ang lahat, malakas ang depensa nila, kaya kailangan nila itaas ang kanilang moral. At napapatanong ito kung kaya niya ba ito? Sinasabi ng Pope na si Damian na ang kanyang Rebecca's blessing ay tanggapin nila itong lahat. Damian, Rebecca Church Pope, Isabel, Rebecca's daughter. Sinasabi ng OGC News anchor na si Pope Damian, sumali na din ang Rebecca Church. Namumulang sinasabi ni Isabel na hindi niya makita si Greed. Nag-sign ng heart si Damian at sinasabi nito na kahit si Isabel ay hindi nakakalimutan ang kanyang unang pag-ibig. Nakaramdam naman ng takot si King Aslan at sa isip-isip nito na ang kanilang forces ay lumalaki. Inutos na ni King Aslan na paputukan sila, at ang unahin nila ay ang mga malalaking halimaw. Napapasigaw naman ang elepante sa mga natatanggap nitong mga pag-atake. Sumisigaw at sinasabi ninyang Mona Lowell, malalakas ang mga elite archer ng palasyo. Masasaktan ang mga anak niya, kailangan muna nilang tanggalin ang mga archer na yan bago sila makalusot. May papalapit at sinasabi nito na natagalan siyang dumating, dahil mahirap na magdesisyon para sa isang nasasakupan, at labag sa kalooban niyang sirain ang mga pader ng sarili niyang kaharian, pero dapat niya na bang simulan ngayon? Wala siyang pagpipilian kundi patayin ang sinuman lumaban, kaya itigil ang iyong mga arrow, mga subject ng Ethnal. Ito pala si Earl Asher at sinasabi nito na lahat ay dapat tanggapin ng mga pagbabago ng panahon, ngunit ang pagpapasa ng responsibilidad ay nahuhulog sa maharlika. Subukan niyang bawasan ang mga pinsalang magagawa sa mga ordinaryong sundalo, Sir Lowell. Earl Asher, Archmage, at ang kasama nito, ang kanyang anak na si Bland. Sinasabi ng OGC News anchor na ang Archmage na si Asher ang lumitaw. Hindi sa Pat Ryan, kundi sa Reinhardt, nagulat si King Aslan nang nakita nito si Asher at sa isip-isip nito na tumalikod na ito sa kanya. Sumisigaw at sinasabi ni King Aslan na ibuhos ang nasusunog na mantika. Sunugin ang lahat ng nasa ilalim ng kanilang mga pader. Pabagsak na ang umaapoy na mantika, at may nagsasalita at sinasabi nito na delikado ito. Ang mga siege monster at mga sundalo ay magkakaproblema. At gumamit ito ng wave shield, at batid nito na isang bulok na kaharian, kasama ang Seheran sa likod nito. Kung hinawakan ito ng kamay ng mga humawak sa precious uhong niya, kailangan mag-step up. Gaano man kalaki ang kastilyong ito, dapat matakot ang lahat sa dagat. Maxong, Siren King, Ocean Races King, sinasabi ng OGC News anchor na mula sa Siren, dumating na si King Maxong at 500 Ocean Race Warriors. Sa isip-isip ni Lowell na mukhang naunahan na sila. At obviously, nandito din siya, sinasabi ni Lowell na kakailanganin nila ng tulong para ibagsak ang kanilang mga depensa. At napapatanong ito kung pwede ba ito? May dumating at nagbagsak ito ng mga butil, at sinasabi nito na siguro dahil maliit ang mga butil, hindi kakainin ng lahi ng karagatan ang mga pananim na kanyang pinatubo. Baka kung makita nila kung gaano kabila sila lumaki, baka magbago isip nila. Magandang makakita ng marabong lupain, ginamit ni Piaro ang free farming second style, rapid growth. Piaro, legendary farmer, umakyat ang mga tinanim ni Piaro sa pader ng kaharian. Nauna na si Faker at sinasabi nito na Terra na Ibelen. Sinasabi ni Ibelen na nice, patayin silang lahat, sinasabi ni Jude na si Jude ay maraming papatayin. Nasa huli naman si Chris at sinasabi nito na nakakakuha sila ng ilang mga kawili-wiling tao, Overgeared Guild. Sa isip-isip ni Lowell na wala na silang balita kay Greed pagkarating niya sa Byran. Posible kayang kinakaharap niya ang lahat ng mag-isa dahil sa pananagutan. Delikado ito. Pero kung makalusot sila dito, malulutas ang krisis ni Greed. Siya ay talagang kamanghamanghang tao, ang pagpili sa kanya bilang kanyang Panginoon ay ang pinakamagandang desisyon. Lampas sa kanyang mga kakayahan bilang isang blacksmith na maaaring makaakit ng parehong talento at kita, ang kanyang walang kapantay na katatagan ay naging pinakamalaking puwersa sa paghubog ng istruktura ng kaharian. Napapaluha at sa isip-isip ni Lowell na sa mga taon ng laro, 6 na taon na ang lumipas mula nung nilikha ang Overgeared Guild. Lahat ng mga taong na-recruit niya sa guild ay nagtiis para sa sandaling ito. Buksan nila ang mga pintuan sa bagong panahon sa pagsisikap ng lahat.
Panginoon, sumisigaw at sinasabi ni Lowell na ang lahat ng puwersa, mag-advance. Sinasabi ng OGC News anchor na ang overwhelming at walang kamali-mali na lakas ng Starlight na mga NPC at manlalaro. Ang mahinang hari ay walang paraan upang pigilan ang pagsisimula ng panahon ng mga manlalaro. May bumubulong kay King Aslan at sinasabi nito na kung iipunin niya ang dugo ng 9,999 na inosente, pakikinggan niya ang isa sa kanyang mga kahilingan. Napasandal si King Aslan sa pader at sinasabi nito na isang temptation ng isang demon. Sinasabi ng bumubulong sa kanya na ang kanyang mga sundalo, ang kanyang ethnal, ay nahuhulog sa mga kamay ng mga hayop. Huwag kalimutan ng iyong pasya na gumawa ng fratricide at umupo sa upuan ng hari. Upang ang kanyang mga descendant ay maging malaya sa paghamak. Para ang bloodline ng ethnal ay maging pinaka-iginagalang sa kontinente. Sa isip-isip ni King Aslan na ang kanyang kaharian, na nakatakdang maghari sa kontinente. Sa tingin niya ba ibibigay niya ito sa mga halimaw na ito? Sinasabi ni Prince Benoit na Rose, nakapagdesisyon na siya. Sinasabi ni Rose na kung ganyan, tutulungan niya siya. Naglabas ng apoy si Rose, at pinakawalan niya na ito at nakagawa ito ng malaking apoy at pagsabog. Maririnig dito ang mga sigawan ng mga sundalo, na alarma naman dito si Lowell. At napapatanong ito kung ano ba ang mga nakakatakot na sigawan na ito. Ano ba ang mga nangyayari sa lugar na yun? Ang kawalan ng pag-asa ng King Aslan ay isang anino na katulad ng pag-asa. Sinasabi ng bumubulong na ang pagiging makasarili, pagkabalisa, nagsisisi, kawalan ng pag-asa, takot, galit, lahat ng insecurities niya ay kaaya-aya sa kanya. Isa siya sa 33 Panginoon ng impyerno, tutuparin niya ang isang hiling ng tumawag sa kanya. Ang pangako niya ay magiging katotohanan ng kinabukasan. Sinasabi ng system na bumaba na ang 32nd Great Demon na si Belial. Summon Great Demon Final Chapter Quest completed, nakuha mo ang Belial Staff, sa isip-isip ni Prince Benoit na hindi yan ang demon na hinahanap niya. Tinatanong ni Rose kung aalis na ba siya Prince Benoit, pwede ba siyang maglaro ng kaunti bago siya umalis. Sinasabi ni Prince Benoit na gawin niya ang gusto niya, sa isip-isip ni Prince Benoit na kailangan niya ang Amethyst Shield, pupunta siya sa lugar kung saan ang dating Knight Captain Piaro. Ito ay napapabalitaan nagtatago, sa Quezon Canyon. Sinasabi ng system na lahat ay nabighani sa kagandahan ni Belial. Ang kakayahan ng mga kalaban na labanan ang mga abnormal na epekto sa katayuan ay bumagsak ng 50%. Ang mga skill cooldown at ang magic casting time ay dumubli, at ang attack speed ay nabawasan ng 20%. Ang 33 Great Demon na naghahari sa impyerno, nasusulat sa kasaysayan na sa tuwing lumilitaw ang mga ito, ang kaharian at sangkatauhan ay nahuhulog sa malalaking krisis. Ang unang Great Demon Raid ay hinulaan na hindi bababa sa ilang taon mula ngayon. Ngunit siya ay nagpakita ng masyadong maaga, ang kasalukuyang antas ng mga manlalaro ay walang pagkakataong talunin siya. Ang kaluwalhatian ng pagtatatag ng unang kaharian ng manlalaro ay nasa harap mismo ng kanilang mga ilong. Gayunpaman, nakilala ng pangunahing tauhan ang kanilang pagbagsak bago makamit ang kanilang pangarap, ang trahedya ng battlefield. Sa mga batang bayani na naglalayong lumikha ng kasaysayan sa Reinhardt, sinasabi ng system na si Belial ay ang Queen of Fire. Sobrang init ng apoy na nakapaligid sa kanya, kung malapit ka sa kanya, magkakaroon ka ng 2,500 pinsala bawat segundo. Ang iyong fire resistant ay bumagsak sa 0%, kukuha ka ng 500 pinsala bawat segundo mula sa kapaligirang init lamang. Si Belial ay ang Queen of Darkness, ang kanyang demonyong enerhiya ay nagdudulot ng pagtaas ng pag-uuhos sa dugo. Kung sasalakayin mo si Belial, malaki ang posibilidad na makulam at umatake ka sa mga kakampi. Ang iyong Black Magic Resistance ay bumagsak sa 0%. Hindi mo magagamit ang Black Magic, Belial, 32nd Great Demon. Sinasabi ni Belial na ang tagal niya nang hindi nakakita ng tao, tiyak na nasasabik siya nito. Isang madugong pagbitay ang naganap, ang kwento ng Satisfy ay naapektuhan ng mga aksyon ng mga manlalaro, kung ang Great Catastrophe na lumitaw sa lalong madaling panahon ay bunga din ng pagpili ng isang tao, sino ang gumanap ng mapagpasyang papel, ang natitira pang oras ni Greed ay hanggang sa maalis ang paghihigpit sa pag-login, 2 oras.